lang, huwag ka munang mag-scroll at syempre, magbibigay mo tayo ng ating word of the day. Pero pag-usapan natin to, itong kumbaga remarks na to sa ating isang future criminologist, no? And syempre bago tayo magsimula, credit pala natin kung sino man talaga yung may-ari ng photos na to. Credit natin to sa kanya. Okay, now bigyang linaw lang natin to. Actually, makikita natin dyan class, yung average niya kasi is 84.25. Pero yung remarks na makikita natin is failed. Okay? Sa old law kasi natin class, sa old law natin sa ating criminology, sa ating examination, sa result natin, dati, pag 75 yung weighted average mo, pasa na yan. Pasado na yan. Pero ngayon kasi under sa bago natin, under Republic Act 11131, na iba siya. Ang sabi sa ating bagong batas, sa Republic Act 11131 natin, Section 17, ang sabi doon, para pumasa tayo sa examination, dapat meron tayong weighted average na 75% and no grade less than 60% in any given subject. So, ibig sabihin, dapat may weighted average tayo na 75% tapos wala tayong below 60% sa mga subject. Yan, para pumasa tayo. And syempre, may sinabi pa siya sa dulo. Pero isa-isahin natin dito. Sir, sabi mo po kanina, dapat may weighted average na 75% para masabing pasado. Sir, 84.25 po yung kanyang weighted average. Ibig sabihin, pasok yon. Pangalawa, no grade less than 60% in any given subject. So, ibig sabihin, dapat wala siyang 59 na grado sa mga subject. Yan. Sir, wala naman po siyang 59 dyan. Wala man siyang below 60%. Kasi si LG niya 74, LIA niya 74, si DI niya 74, Forensic Science 96, 95 yung Core Ad, tsaka yung Criminology is 90. Sir, wala naman po siyang below 60% or less than 60% dyan. So, ibig sabihin, sir, dapat pasado yan. Okay? Pero, yung batas po natin is may sinabi pa siya sa dulo at mismong naka-attach dyan. Okay? Sabi dyan, any examinee who failed 3 or more board subjects shall be deemed to have failed the board examination. So, ang sabi naman dito sa dulo, may kadugtong pa eh. Ang sabi niya, kahit magkataon na meron tayong weighted average na 75% at wala kang grade less than 60% in any given subject, pero may tatlo ka na below 75%, yan o, may below 75% ka tatlong subject. Yan, ang sabi dito, considering ikaw pa din ay failed. O bilangin natin class yung below 75 niya dyan. Okay? Yung CLG niya 74, so 1. Yung kanyang LIA is 74 at saka yung kanyang CDI is 74. So, ibig sabihin, sumatotal, meron siyang tatlong below 75. So, ibig sabihin, tatlo, it means failed pa din yung remarks niya. Kaya po nagkaganon. Medyo sayang nga to, pero sabi nga natin, when the time is right, the Lord shall make it happen. So, siguro, hindi pa talaga para sa kanya yung time na to. So maybe next time, kaya bounce back agad, bawi agad. Okay, sa mga magtatanong naman po, what if sir kung nagkataon sir, yung kanyang weighted average pasado, pero meron siyang 59. Pagpalagay na lang natin class para masabi nating deferred. Kung nagkataon, yung kanyang weighted average is pasado. Tapos, yung 5 subject niya puro pasado pero may isa lang siyang subject na below 60 which is 59. Ano mangyayari doon? Ang magiging natin doon is deferred. Yun yung tinatawag nating deferred class. Ang mangyayari doon is yung ating examinee bibigyan ng pagkakataon na mag-take ulit. Pero yung iti-take niya, yun lamang mismong subject na which is below 60. Kung for example, pagpalagay natin yung CLG niya, pagpalagay natin dyan yung LIA niya dyan, pasado yan, 80, yung CDI 80, the rest pasado. Tapos yung kanyang CLG is 59. Okay? Bibigyan siya ng pagkakataon yung examinee na i-take ulit yung subject na CLG lang. Okay, ilang taon ang ibibigay? 2 taon ang ibibigay sa kanya. Pero sa loob na ng 2 taon, isang basis lamang siyang mag-take. So, ibig sabihin, once within 2 years. Pero kapag hindi siya nakapag-take sa loob ng 2 taon class, ang mangyayari nun, kung gusto niya mag-take exam ulit, i-examine niya na or ititik niya na lahat ng subject na meron tayo. Okay? Pero kung nakapag-take naman siya sa loob ng 2 taon, pero yung nakuha niya is hindi umabot ng 80%, babalik naman ulit siya sa next examination, pero ititik niya na lahat ng subject. Kasi ang sabi ng ating batas,
Okay, sa loob ng 2 taon, isang bisis lang mag-take. At syempre, sa pag-take na yan, dapat 80% na yung weighted average mo at hindi na 75%. Okay? So, sana nakatulong sa iyo na syempre, ito pa din ang inyong lingkod, your Mr. With the Day, Emmanuel de Master Schumann, Bilay sa Berkalo sa CBRC National Tour and Registered Criminal Justice. Nasasabi sa inyo, para pumasa sa board examination, kailangan natin ang baso siya at tsamba. Baso siya, basa, sulat, and share, sabi ng tsamba, tiyaga, sipag, at manalangin bawat araw. Thank you so much. God bless you all.